Magandang gabi sa inyong lahat at narito ako para may paksang ibabahagi sa inyo. Ito ay patungkol sa mga kagamitang namamasid. May idea na ba kayo doon? Wala po. Wala pa. So, isa-isahin natin yung mga kagamitang namamasid at ibibigay ko sa inyo yung mga description o yung mga kahulugan nito. Umpisahan natin sa chalkboard. Ang chalkboard ay isang kagamitang namamasid. Ito ay nakikita natin sa loob ng paaralan na kung saan nakikita natin ang ginagamit ng guro ito para magpakita ng mga larawan. O nagsusulat siya ng mga salita para maintindihan nyo. Yung chalkboard, ito ay traditional nating ginagamit sa loob ng paaralan. Pero ngayon, meron tayong tinatawag na whiteboard. May idea ba kayo sa whiteboard? Opo, yung ginagamit sa eskwelahan. Meron na ba sa school nyo yun? Opo. Meron na, no? Pati sa elementary. Ginagamit na din ang whiteboard. Ang whiteboard ay ginagamitan ng whiteboard. Pentel pen. Pentel pen. Yes, may marker na ginagamit tayo. Doon naman sa chalkboard, ginagamitan natin siya ng chalk. Meron din tayong ilustrasyon. Ang ilustrasyon ay isang kagamitang pang namamasid dahil ito ay tumutukoy sa mga larawan o guhit na manual or minsan sulat kamay na ilustrasyon na nagpapakita ng proseso o pagbubuo ng isang bagay o isang larawan. Ang ilustrasyon, pag sinabi nyo ilustrasyon, ano yung naiisip nyo? Parang halimbawa. Halimbawa ng ilustrasyon. Parang nakalimutan ko. Yung ilustrasyon, ito ay nagpapakita ng mga isang bagay na nagpapakita sa inyo ng ideya. Yun. Pag may ilustrasyon, na iisip nyo agad kung ano yung ideya na pumapasok sa isang talakayin. Okay? Proceed naman tayo sa larawang ginagamit. Ang isang larawan na ginagamit sa pagpapakitang turo ng inyong mga teacher, kagaya ko, ay gumagamit ng mga larawan. Isa itong kagamitang namamasid. Bakit po? Dahil ang kagamitang namamasid sa pamamagitan ng larawan, mas naiintindihan nyo yung aking sinasabi o binibigay na halimbawa. Kapag naman ugnayan na pinag-uusapan natin at ginagamitan natin ng graph, tatandaan natin ito ay may flat picture na ginagamitan ng tuldok o kaya guhit. O larawang gaya ng pie graph, di ba? Ano pa yung mga naalala yung graph? Venn diagram. Venn diagram pala. Yung Venn diagram, isa itong tinatawag nating chart na nagbibigay ng di ba? Ang graph, ito ay nagbibigay ng mga datos na kung saan nakikita natin yung diferensya. Halimbawa na lang pag graph na pag nagbi-business tayo, di ba? Ang isang graph, pag nagpakita ko ng kagamitang namamasid na kikita nyo agad sa larawan na iyon na kung paano tumataas ang datos o bumababa. Pagdating sa pagnenegosyo, nakikita natin kung lumulugi ba ito kada taon o tumataas yung bilang ng ating negosyo, pagpapaunlad ba o hindi. Ayun yung kagandahan pagka may nagagamit tayong kagamitang namamasid gamit ang graph. Okay? Para naman sa geografiya, mayroon tayong mapa na isang guhit na flat, parang ipinapakita ay pinagkakaroon tayo ng isang detalye na kung saan ang mapa ay nagpapakita ng eksaktong hugis at posisyon ng mundo sa iba't ibang bansa. Ang mapa din ay anong silbi o silbi ng mapa para sa ating pamumuhay? Nagsisilbing gabay sa mga lugar. Yes. Mahusay. Ang isang mapa ay nagsisilbing gabay o isang direksyon na
saan tayo pupunta. Halimbawa na lang, pag naligaw ka dito, may mapa tayo na susundan kung saan pwedeng puntahan. O pag naliligaw kayo, makikita nyo sa mapa kung nasaan na ba kayo. At dito, balikan natin yung chart o graphic organizer. Diba? Meron naman tayo kaninang graph, may mga pie graph, diba? Dito naman sa chart, graphic organizer, lagi nating tandaan ay ito ay hindi lamang palamuti o isa lang mga halimbawa lang dyan, mga nakadisplay lang. Hindi yun ganon. Ang pangunahing gamit nito ay pag-uugnayin ang ikategorya ng mga ideya. Ginagamit natin ang mga ito bilang grapikong pantukoy para mas mapadali maunawaan ang komplikadong konsepto. Kagaya na lang pag may nakita tayong chart, maiisip natin agad kung ano yung mga sangay nito o anong konsepto ito. Samantala, ang optikong kagamitan ay napakahalagang ito. Ito ay tumutukoy sa tunay na input data, kagaya ng palatastas, pahayagan, na nagbibigay ng koneksyon sa totoong buhay ng aralin. Ayun yung pinaka punto ng isang kagamitang namamasid, ang chart. Isa iyon sa ginagamit bilang pantukoy para mapadali ang pag-unawa natin at makita natin anong konsepto ito. Exhibit. Narinig nyo ba, nakakarinig na ba kayong salitang exhibit o naranasan nyo na ba ito? Yes. Yes. Art exhibit. Art exhibit. Exhibit. Ayun. Ang kagamitang ito ay para mas mapalaki o pagtatanghal. Kumbaga nakikita natin, di ba, pag umaalis tayo sa mga museya, pumunta tayo, isa yung exhibit na nagbibigay sa atin ng kaalaman sa ating pag-aaral. Ang exhibit ay collection ng iba't ibang kagamitan na may kaugnayan sa isang gawain. Bulletin board. Sino nakakita nun? Bulletin board display sa loob ng paaralan, sa eskwelahan nyo. Sa announcement. Sa announcement. Ang bulletin board ay binubuo na merong announcement. Ano pang meron pa doon? Paalala. Paalala. Meron din, di ba, mga nakadisplay doon ng mga officers, teachers, the faculty, yung mga ahead na teachers. Meron din ba doon? Yes. Meron din. Kasi, ito naman ay para sa mahalagang anunsyo. Tama si Sinray. Ang bulletin board ay nagbibigay ng impormasyon ng mga paalala o announcement sa loob ng paaralan kung ano ang kaganapan. Tulad na lamang ng anunsyo, programa o pagpapakita ng natatanging gawi ng mga mag-aaral. At ang panghuli ay museum o museo. Sino nakapunta na doon? Museum. Kayo, hindi pa nakapunta? Hindi pa po. Ang museum ay isang lugar kung saan itinatabi o pinarereserba ang mga bagay na sinauna o karaniwan para sa malawakan na kaalaman, gaya na lamang ng gamit ni Jose Rizal. Alam nyo ba, ang damit ni Jose Rizal ay nasa Port Santiago, nasa museum, di ba? Yung damit ni Jose Rizal na nasa Intramuros ng Port Santiago, makikita doon sa museo na yun ang gamit ni Jose Rizal. May mga ilan din tayong makikita doon ng mga aklat, kagaya ng Noli Me Tangere, El Filibusterismo. El Pili, o di ba? Lahat ng yon makikita natin sa museum. Dahil ang museum ay nakapaloob dito ang mga pinepreserba ng mga kagamitan noon, mga makasaysayang kagamitan na pwedeng makita pa hanggang ngayon ng mga nag-aaral. Katulad na lamang tayo pag nag-aaral tayo sa paaralan, ang ginagawa ng mga teacher at programa ng paaralan ay nagbibigay sila ng field trip. Sa field trip na yon, nagkakaroon kayo ng pagkakataong pumunta sa museum para makita nyo yung
mga larawan na yon. Ito ay tinatawag na kagamitang namamasid. Dahil ang kagamitang namamasid, isang kagamitan sa pagtuturo ng mga guro para sa mas maunawaan nyo yung mga talakayan. At mas maiugnay nyo yung sarili nyo na, ganito pala yung damit ni Jose Rizal. Ay, ganito pala yung sulat noon. Ay, ganito pala yung mga gamit noon. Ayun yung museo na kung saan doon tayo nakakakuha ng mga namamasid nating kagamitan na kung saan mas natututo tayo. At sa lahat ng talakay natin, sana may natutunan kayo. May Opo. natutunan ba kayo? Opo.